Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Bakit? May nangangako pa rin umano ng ayuda. Ayuda? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kinumpirma ng COMELEC Mandaue City na mahigit 35,000 na pirma na ang inendorso sa kanilang tanggapan mula sa 27 barangay ng lungsod. Lampas na yan sa 7,000 bilang para maabot ang 3% na requirement sa isang distrito. Pero isa sa ilalim pa sa verification process ang mga pirma na gagawin na raw ng COMELEC. Mo na siya among gi-certify nga nakadawat ni as to number of pages, number of signatures. Pero later pa na ma-verify kung sakto ba niya nga mga signatures. Are they registered voters? Authentic ba ang signature? I-verify na mo versus the kanang registration records. Sa Mandaluyong naman, Sabado pa natanggap ni Rachel Galido ang kopya ng petisyong baguhin ang konstitusyon. Leader siya ng isang samahan sa Mandaluyong na hiniling niyang huwag pangalanan at inatasan ng mga nakatataas na magpapirma ng petisyon sa mga miyembro. Pero wala pa siyang nakakalap ni isang lagda. Pinag-aaralan ko pa po siya kung para talaga saan. Tsaka kung tatanggapin ng ibang member ko, kung pipirma sila o hindi. Wala naman po kasing sinabing deadline, walang sinabi na sapilitan. Kaya okay lang po na siguro hawak lang po muna namin. Hanggang sa maging okay siguro yung usapin. Ang petisyon na nakita namin dito sa Mandaluyong City ay katulad din ng mga naunang napabalita. Patungkol ito sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara para amyendahan ang saligang batas. Pagpapakita ito na patuloy pa rin na umuusad ang People's Initiative. May kopya rin ng petisyong ipinakita sa akin ng isang barangay captain mula sa Angono, Rizal na natanggap daw niya mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa Pangasinan, may mga pinangakuan din umano ng ayuda kapalit ng pagpirma sa pagsang-ayon sa charter change. Yung ayuda hindi siya sinabi as pera or bigas. Ang sabi lang is may ayuda on February 1st week or last week daw ibibigay. Yan din ang intindi ng ilang taga-Sorsogon. Akala ko po para sa ayuda, basta po pinalista lang po yung mga botante sa bahay. O pinalagay po yung mga present number. Sa Davao City nga, may stub pang ibinigay sa ilang hininga ng pirma. Sabi ng mga barangay officials, hindi sila ang nag-utos na mangolekta ng lagda. Ayuda daw to. Para sa kuan, kanang sa mga tao. Tapos kuan, ipapirma lang mi. Nya gikuhaan mig present kuan voters. Pero akong nabasahan dito murag lahi manggod. May signature campaign din sa isang barangay sa Iloilo City pero wala umanong pilitan. Kag gina-explicar man na, kag nakakita man na sang tao nga nagapirma, kung willing ka, kag kung gusto mo, kag kung support ka, pirmahan. Kung hindi ka man, wala man siya pilitay. Dili bang Maayos pilitin? naman daw ang paliwanag sa mga nangalap din ng pirma sa Ligaw Albay. Para sa GMA. Eto, bigyan na natin ng reaction to. Alam mo, dalawa yan. Maaaring sabihin nyo, number one, maaaring sabihin ninyo, baka naman, hindi totoo yung sinasabi ni Senate President Mig Zubiri na ayaw ng Pangulo yung People's Initiative. Ibig sabihin, binubudol lang tayo. Baka naman, sinabi lang yon para lang mamatay yung issue, pero tuloy-tuloy pa rin. Yan yung unang maaring opinyon. Pangalawang opinyon, malamang kahit umoo si Romualdez kay Marcos at kay Zubiri na, oo, sige na nga, titigil na nga namin yan. No? Tinuloy pa rin niya. Bakit? Posible yon. Kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong, pero pagkaalam ko, once talagang na-verify ng COMELEC yung People's quote-unquote initiative na yan, di ba? Tuloy-tuloy ho yan. Wala hong magagawa ang presidente diyan. Kasi nga, People's Initiative naintindihan niyo ibig sabihin? Ibig sabihin po, tuloy-tuloy. Mangyayari yung dapat mangyari na gusto nilang mangyari. Na ma-overpower nila ang Senate, even the President.
maybe, sa sobrang, ito yung other opinion, maaring sabi nila, wala akong pakialam. O sige, presidente ka, oo lang ako. Pero it will continue. It will continue, at pag nagkaroon ng pagbabago, sabi nga once they open yung pagbabago sa konstitusyon, everything magagalaw na. Even if sinasabi nilang economic provision lang. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng mawalan ng kapangyarihan ng presidente. At magkaroon ng kapangyarihan ng todo-todo ang prime minister. So parang galawang, alam mo yun, galawang ahas. Tinutuklaw yung mismong amo. Kasi nga, maybe because ina-underestimate ni speaker yung pinsan niya. Ay, siguro alam niyang mahina. Sabi niya, gagapangin ko pa rin to. Oh. Yun ang another opinion. Am I saying, ako actually medyo hati ako eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Kasi iniisip ko, anong dahilan? Dalawa lang yan eh. Inutos pa rin ni Marcos na tuloy-tuloy? O pangalawa, talagang sakim sa kapangyarihan to si Romualdez. 'Di ba? Kasi talagang, ang ano ko lang doon sa una, kaya parang medyo mas ako doon sa pangalawa. Kasi doon sa una, walang pakinabang eh. Sa totoo lang, walang magiging pakinabang pag nagkaroon ng constitutional change. Unless, sabihin nila magkaroon ng, i-allow nila ang re-election sa presidente. 'Di ba? Maaring ganun. Kaya nga alam nyo mga kaibigan, dapat talagang bantayan ho ito. Dahil nakakapagtaka. Iba yung lumalabas sa media na kesyo nagkasundo-sundo na sila, kesyo Senate na ang mangunguna pagdating sa constitutional reform, Senate na daw, tapos biglang naging iba na. Tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Di ba? Mukhang may gumagapang. Kayo na lang anong opinion nyo? Ito ba sa tingin ninyo ay alam pa rin ni Marcos? At hindi lang umaamin na kagustuhan niya ito? Although sabi ko nga sa inyo, parang wala naman siya magiging benefit dyan. Mas malaking benefit etong House. Etong si Speaker. Pag nagkaroon ng pagbabago. Kasi remember, pag tumuloy-tuloy ang People's Initiative, kontrolado niya lahat ng pagbabagong mangyayari dyan. Gets nyo? Pag sinabi niya, eto na gusto ko mangyari, sasabihin niya lahat ng mga kongresista niya dahil bibigyan niya ng malaking pera, wala na. Wala tayong magagawa. Hawak na nila. Kaya nga, mas parang nandun ako eh. Di ba? Parang mas, sandali, parang ginagapang to ah. Ang tigas ng ulo eh. Di ba? Ang tigas ng ulo na bakit ganun, bigla na lang sinabi na nga itigil, tuloy-tuloy pa rin. Oh. May kumukumpas. So, sino ang conductor? Ako. Kasi, tama ka, may kumukumpas. Either si Marcos o si Romualdez. Ako more on si Romualdez. Kasi, it will be, I don't think Marcos can do it. Yun lang. I don't think he can do it. Mas si Marcos parang presidente na yun, pabanjing-banjing na lang yan eh. Wala na akong Mas pa ako dito sa isa. Bakit? Itong isa, meron pang iaangat. Gets nyo? Meron pa siyang hinahabol. Magtatagal pa siya sa politika. Itong isa, wala na eh. Ito, meron. Kaya niya pa eh. Gusto niya pang ma-extend na Kasi ang dito, si Marcos nandun na sa ending eh. Presidente na siya. Wala nang next. Di ba? Itong si Romualdez, hindi makaakyat nga ng Senate eh. Hindi nga siya makapunta-punta doon eh. Hindi niya kaya magpanalo ng national election. So para siya ay umangat bilang national leader, mukhang ito yung only way. Di ba? Mukhang ito yung galawan eh. Baguhin ang konstitusyon. Kaya nakakatakot.